Eto na mga boss, kakapasok lang na balita. Grabe, dalawang Cayetano kulong na. Inutos na ni Erwin Tulfo. Sabay-sabay na arestong senador. Tumistigo na si Lacson. Base sa impormasyong kumakalat ngayon sa social media, mismong si Senador Erwin Tulfo nang nagsalita. Nasubukan daw ulit nilang maghiring ng peking Blue Ribbon. Sisiguraduhin daw niyang maaresto si Senador Alan Peter Cayetano at Senador Pia Cayetano dahil siya daw ang totoong Blue Ribbon chairman. Wala daw siyang pakialam kung dating Senate President si Cayetano o kahit naging Speaker of the House pa si Cayetano. Wala daw siyang pakialam kung matanda at ilang taon na siyang senador. Binalaang kekwelyuhan at bibit-bitin sila ni Senador Rodante Marcoleta, papalayasin niya palabas ng Senado. Sumang-ayon din kay Erwin Tulfo si Senador Ping Lacson. Pwedeng kasuhan lahat ng umattend na senador dahil wala daw silang parliamentary immunity at tinawag na peke ang ginawang pagdinig sa Blue Ribbon. Kaya eto, sabay-sabay natin panoorin kung paano si Senador Alan at Pia Cayetano grabe kulong na. Inutos na ni Senador Erwin Tulfo, sabay-sabay na aresto ang mga senador. Tumistigo na si Senador Ping Lacson. Tara, panoorin natin to. Let me start by thanking every single person here. I'd like to thank the staff and our media friends for allowing this event to take place. The reason why I have to thank all of you is because dun sa first floor, may mga nagsasabing hindi papasukin ng resource persons natin. So kailangan ko po silang sunduin. Nung sinundo naman, ang ating staff doon, napakaayos naman, humihingi naman ng mga pangalan, mag-register daw si guest. Sabi ko, there are guests. So walang problema, pinapasok po siya. Maraming salamat sa inyo. Our media friends, you're always welcome to cover. Pasensya na parang nagkaroon ng konting gulo, but definitely we do not in any way intend for any of you not to be able to cover our events in the Senate anytime. On that note, nagulat lang ako kasi maayos naman. Sabi ko doon sa ating resource persons, halika na, sinusundo ko kayo, let's go in. Nagulat na lang ako na nakita ko doon si Secretary John Vic Remulla. Tinaharang ako. I never thought the day would come that somebody would prevent me from entering the Senate. This is my office. Again, thank you. Di ko rin nakalain na yung Senate staff, yung media, dahil nasama na kayo doon, kayo pang nakatulong na makarating ako dito sa hearing na to. This is the Senate. This is the halls of democracy. We will hold our hearing and we will continue. So hindi na ho akong papaligoy-ligoy. Good morning again po sa inyong lahat. Before I begin, I'd like to address a very important thing. Yesterday, a session was purportedly held by 12 senators, 12 po, in which committee assignments were declared vacant and chairmanship of this very committee, this committee on the Blue Ribbon, was allegedly replaced. I stand before you today to state clearly and unequivocally that session was invalid. Wala po silang 13. Kahit grade 1, marunong magbilang. Kailangan ng 13. So wala ho silang authority gawin yung mga ginawa nila. The 1987 Philippine Constitution states, Article 6, Section 2, the Senate shall be composed of 24 senators. May narinig ho kayo 22? Wala, 24. Article 6, Section 16.2, a majority of each house shall constitute a quorum to do business. Rule 2, Section 2 of the Senate rule states, the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Majority vote is 13. When 12 senators convene and purportedly held session, how can that be valid? Nung tumayo po si Senator Gatchalian at sinabi niyang, ang dami hong posisyon, di ko na humaalala lahat. Acting, presiding officer, Senate President Pro Temp, Acting Senate President. Paano nangyari yon? Buhay pa po si Senator Legarda. Kailangan po 13. Sabi nga the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Buhay pa po si Senator Legarda, hindi pa po siya pinapalitan. Kaya hindi po pwedeng magkaroon ng another Senate President Pro Temp. I also say this for the sake of our staff na litong-lito na sa ginagawa ng mga kasama natin. Yan po ang reason kung bakit tuloy ho tayo, because I would happily give up this position. Alam niyo po yun, hindi ko pinapangarap na maging chairman dito. I'm just doing my job. So I just needed to lay that on the basis para hindi na issue yon kung bakit ako nag-hearing, kung bakit tayo may hearing today. I have a longer speech
But because of the events that have transpired, I want to give the floor to the Senate President, and then I will turn this over to the subcommittee chairman, Senator Marcoleta. I have already issued a letter to him. Later on, babasahin ko. Nasa karapatan ko din po yun as chairman of the committee. Kine-question nyo nung sinabi ni Senate President na magkakaroon ng subcommittee. Napakaluwanag din sa rules namin. The chairman can create any subcommittee anytime. It can be verbal, it can be written, it can be text. Lahat na ng versions na ginawa ko. So valid po itong pag-create natin ng subcommittee. In any case, nandito din po ako. Pero may hearing din po akong isa tungkol sa taxation. Baka maya kailangan ko din sunduin sa baba yung mga mag-hearing ng mga kasama kong resource person for taxation. Anyway, I will give the floor to the Senate President. Thank you. Katotohanan, basis ng ating paniniwala sa Diyos, basis ng ating paniniwala sa isa sa lipunan na to, basis ng ating 1987 Constitution ay katotohanan. Let's start out and make it this very clear. This is not against the administration. This is not for the administration. This is not for any political party. I ran in 2022 as an independent. I became Senate President with 13 people with different political belief. This is about the truth. So let me read this into the record. Revised Penal Code as amended by Commonwealth Act number 264 restored by EO number 187. Acts tending to prevent the meeting of the assembly and similar bodies. The penalty of prison correctional or a fine ranging from 200 to 2,000 pesos or both shall be imposed upon any person who by force or fraud prevents the meeting of the National Assembly, Congress of the Philippines, or any of its committees or subcommittees, constitutional commissions or committees or divisions, or any political board, or city or municipal council or board. Article 144, as amended by Commonwealth Act 264 as restored by EO 187, disturbance proceedings, the penalty of arresto mayor, or a fine of 200 to 1,000 pesos shall be imposed upon any person who disturbs the meeting of the National Assembly or any of its subcommittees, committees or subcommittees, constitutional commissions or committees division thereof, or any provincial board or city municipal council or board, or prevent, or in the presence of any such body should behave in such a manner as to interrupt its proceeding or to impair the respect due to it. I shouldn't have to read this. We do not want to put the Senate staff in the middle. But I invite the Blue Ribbon Committee staff, I invite the staff of the Senate, while thanking the office of the Sergeant at Arms, thanking the ladies and gentlemen who opened the doors to us today, who assisted Senator Pia to make sure that our resource persons are here today. As a point of order, Madam Chair, Rule 3, the President, his duties and powers. Section 3, letter E, to have general control over the session hall, the antechambers, corridors, offices of the Senate. Nandyan din yung power to dismiss any employee for cause, which dismissal in the case of permanent classified employee shall be in conformity with the civil service laws. I agree, let's not put the burden on the employees, but now it's a matter of conscience. Ladies and gentlemen of the Senate, you know the law. You work for the Senate. You work for lawmakers. You work for the Republic of the Philippines. Alam nyo kung anong tama't mali. Dun sa hindi nakakasiguro, let me read you the rule. Section 1, the Senate shall elect in the manner provided, hereafter provided, President, a President pro tempore, a Secretary, a Sergeant at Arms. These officers shall take their oath of office before entering the discharge of their office, their duties. Section 2, the officers of the Senate shall be elected by a majority vote of all its members. All its members, 13 po ang kailangan. Should there be more than one candidate, etc. So, the legitimate Senate President pro tempore is Loren Legarda. Our Senate Secretary is Jose Luis Montales. Sabi po sa Section 4C, pwedeng magkaroon ng acting if in the event of resignation, di po ako nag-resign. In the event of removal, tinong ko sa mga kapatid natin sa media kapon, did they remove us yesterday? You need a vote of 13 to remove us. Am I dead?
Death, I don't think I'm dead. Absolute incapacity of the President. Siguro naman po I'm in control of my faculties, physical and mental, emotional, spiritual. Ano po ang sabi ng Section 10? Ipalagay na po natin, yung sinabi ni Senator Pia ay mali. Ipalagay natin na yung katahimikan ng lahat ng mga dean ng mga law school ngayon, na sunod-sunod ang kanilang manifesto, pero kahapon tahimik silang lahat dahil alam lang mali at hindi malturo sa kanilang mga estudyante. Sabihin nyo na po, sabihin nyo na tama yung kahapon. Ano sabi ng Section 10? The term of office of the President pro tempore, the Secretary and Sergeant at Arms, shall begin upon their election and shall end when their successors shall have been elected. Nahalal na po ba yung kapalit ko? Yung nag-press con po kanina, nahalal ba siya bilang Senate President? Hindi po. Siya mismo nagsabi, naghihintay pa sila ng 13. So, ladies and gentlemen, we will continue to function. Hindi po kami makapag-away, hindi po kami kapit-tuko, walang violence sa aming mga buto. Pero ipaglalaban namin Pilipino ang konstitusyon at ang katotohanan. So may I invite all senators to join us in this hearing and succeeding hearings. The credibility of the gentlemen in front of us will be tested. So dun sa nagsasabing hindi totoo ang kanilang sabi, pumunta na po kayo dito ngayon. Hihintayin namin kayo para pagkatapos nila magsalita, matesting natin, masubukan natin, ma-cross-examine natin. Then the Filipino people will know who is telling the truth. Thank you very much, Madam Chair. Let me just acknowledge the presence of Senator Dante Marcoleta, who is our subcommittee chair. I will acknowledge him. I am acknowledging him, but I'll turn over the floor to him in a minute. Senator Amy Marcos and Senator Robin Padilla. So, everyone, I have here my letter. This is signed. I signed this on officially on June 2, but I informed him a week before that that as Blue Ribbon Chairman, as the chairman of the Blue Ribbon Committee, I designated Senator Marcoleta as the chairperson of the subcommittee authorized to conduct a motu proprio inquiry in aid of legislation on the Philippine underwater privilege speech of Senator Lacson, flooded gates of corruption, flooded gates of hell, etc., etc. Nandito po lahat yan sa sulat. And I will just read to you Section 20 of the Senate Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation, which provides Section 20, subcommittees, delegation of authority. The chairman of a committee may create subcommittees as may be deemed necessary for the purpose of performing any and all acts which the committee as a whole is authorized to do and perform. Klaro po yun. Sayang lang siya ang time at ang energy ng tao na yung mga kasamahan mismo natin sa Senate ay nagbibigay po ng reason for people to doubt that this subcommittee is authorized to be formed. It is. So it's very clear in our rule. Hindi na to dinidebate kung gusto lang naman ng mga tao na maliwanag. So on that note, I will move to the side so Chairman Dante can take over. And then I will also be in a taxation hearing later. I will be able to stay for a while. Just there. Thank you. Wait lang mga boss, sa lahat ng solid supporter na sumusuporta sa channel na ito, maraming salamat po. Gusto ko lang kayong invite sa bago nating YouTube channel. Nasa comment section yung link ng bago nating YouTube channel. I-click nyo lang yan para makapag-subscribe. Kaya tara, panoorin na ulit natin to. Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po yung mga inimbita nating mga resource persons sa umagang ito. Ngunit nakikita ko lamang po yung matatapang at magigiting na mga ex-soldiers ng ating bansa. Yung iba pang mga katauhan na amin pong inimbita ay hindi po nakikita ngayon. Ang kaso po, wala tayong mga staff namin sa Blue Ribbon Committee. Tatanungin ko sana kung naipadala lahat. Natatandaan ko po kasi sa kauna-una ang listahan po namin ay pinaimbita namin ang former Speaker ng House of Representatives Martin Romualdez at yung dalawang katiwala niya sa kanyang bahay, yung mga executive assistants o personal assistants ni dating Congressman Saldico. At inimitahan ko rin ang ombudsman o yung kanyang representative. Natatandaan ko pa rin na naimbita ko rin
ang Secretary ng DPWHO, ang kanyang representante sa umagang ito. Wala po sila. Ngayon, ang ibig sabihin nito ay mukhang ayaw nilang igalang ang patawag ng committee ito. Meron din po sana akong babasahing isang opening statement, ngunit nakita ko masyadong mahaba po ito. Sasabihin ko na lang, hindi ko po ulitin ang sinabi ng ating chairperson ng committee sapagkat totoo lahat ang kanyang sinabi. At lalong-lalo na hindi ko na po ulin ang sinabi ng ating kagalang-galang na pinuno ng Senado, Senate President Alan Cayetano. Ang gusto ko na lamang pong bigyan ng emphasis. Sa sinabi po kanina ni Chairperson Pia, maging ako po ganun din ang damdamin ko. Hindi naman namin pipilitan ang sarili namin na kami manguna sa Blue Ribbon Committee. Nagkataon po nung una ako po inahirang, dala po ng kulin, ay binalikat ko po yun. At sa aking pagkakaalam, ginanap ko po yung tungkulin ayon sa aking kakayahan at sa aking kaalaman. Kaya lang po ay nagtagal sapagkat iba po yung nahirang na leader ng aming Senado at nagtalaga sila ng bagong chairman ng ating komite. Kaya pansamantala, hindi na po ako naging chairman, ngunit ako'y naging miyembro pa rin. Ang problema lang, nung sila na po ang humawak ng chairmanship ng Blue Ribbon Committee, kayo pong nakakaalam at lahat po ng Pilipino na sumusubaybay sa pagdinig na ito, wala po silang ginawa para ituloy ang pagdinig. Sila lamang po ang may kaalaman ng dahilan kung bakit ayaw nilang ituloy. Ayaw nilang ituloy, gusto pa nilang pagtakpan ang mga taong utak at mastermind ng pinakakarumal-dumal na pagnanakaw na salapi ng bayan sa kasaysayan ng Republika. Yung pong kasama naming 11, ng 11 sa amin kahapon, wala mang isa sa kanila ang naglakas loob na magsabi, mga kasama, ituloy na natin ang pagdinig na ito. Naghihintay ang sambayang Pilipino. Hindi ba tayo nahihiya? Pera po nila ito. Ipaliwanag natin sinong kumuha, saan napunta, ano nang mangyayari ngayon. Meron po bang nagsalita sa kanila, isa man sa kanila, lalo na po yung madaldal sa kanila? Wala po. On record, kayo pong mga participants sa media, nakarami po sa inyo ay bayaran. Sasabihin ko na sa inyo ito. Meron po bang nagsalita sa kanila? Kayo pong members ng media, tinanong niyo po ba sila kung bakit nagpakatahimik sila? Halos 10 buong singkad, hindi sila kumuha. Nung kami po ang nagkaisa para manguna uli sa Senado, ngunguna na Senate President Alan Cayetano, hindi pa po kami nagtatagal. Gumawa na sila kaagad ng paraan para matigil kaagad ang pagdinig ito. Iisa lang po ang layunin. Iisa lang po ang layunin nila. Pigilin taga at ibaon na sa limot ang tungkol sa pangyayari ng flood control scandal. Wala na pong ibang isyong pinag-uusapan. Wala na po. Kailangan po mapagtakpan, makalimutan, akala nila malilimutan ng taong bayan ang nangyari na iskandal sa kasaysayan ng ating bansa. Sino pong makakalimutan inyo? Ngayon po, nandito tayo ngayong umaga.
Ang nagkusa lang na dumating dito ay yung mga taong merong pagmamahal sa kanilang bansa. Yung mga taong ang gusto nila malaman talaga kung sino dapat managot sa pangyayaring ito. Yung pong wala ngayon, para ko nang nakita, basahin po ninyo ang isang tala sa banal na kasulatan. Proverbs 28:1. Alam niyo kung ano nakasulat doon? Ang taong makasalanan, ang taong masama, umiiwas, nagtatago kahit walang habol. Ngunit yung taong tuwid, umuungal parang yun. Ito po ngayon ang ating kasaysayan ngayon. Makikita ninyo ngayon ang larawan ng pagdinig na ito. Nandito lamang yung taong gustong malasakit sa ating mamamayan, nakaharap sa atin ngayon. Yung pong wala, ayaw na matanong dito. Pagkakataon na po ngayon, kayong magigiting at matatapang na ex-soldiers nating bansa. Kami po, ako, lahat kami rito ay sumasaludo sa inyong katapang. Ang inyo po sasabihin ngayon ay magiging record na ng kasaysayan ng Senado at kasaysayan na rin ng ating bansa. Hindi naman nanatiling parang naratibo lamang na hindi na pinapansin ng media. Alam ko, binigyan nyo ng kopya ang opisina ng ombudsman. Pero walang ginawa. Alam po ba ninyo na ang opisina ng Secretary ng DPWH ay nabigay ng isang referral report sa ating ombudsman noong Nobyembre pa, 2025. Ilang buwan na kararaan. Baka isang taon na, o mag-iisang taon na. 26 pages na referral report para gawan ng complaint ang former Speaker Martin Romualdez. Noong October 2026, o noong April 2026, meron na pong complaint affidavit na ginawa ang ombudsman laban kay former Speaker Martin Romualdez. Bakit wala pong naisasampa sa Sandigan Bayan? Nauna pa po yung kasama namin. Bakit nila pinipilit na dakpin si Senator Bato? Para sa ganon, madiretso na sa dihig. Para maagnas na yung bilang namin. Yan lang naman po ang punto nila. Makuha nila uli ang liderato hindi sa paraan at proseso na itinatadhana ng aming mga tuntunin. Kung hindi, importante sa kanila, makuha nila ang liderato upang sa ganon maisagawa nila ang matagal na nilang layunin na talagang ibing na lamang ang issue ng flood control. Wala na pong iba. Huwag na kayong mag-isip ng iba. Napakarami kasing tao ang involved dito sa flood control ito. Ito ang multong ginawa nila, natatakot sila ngayon sa sarili nilang multo. Mga kababayan na nakikinig po sa pagdinig na ito, hindi po simpleng pagdinig itong araw na ito. Ang pagdinig na ito will define us kung saan pupunta ang ating bansa mula ngayon. Kaya importante po ito. Dahil wala po yung mga importanteng mga taong pinatawag natin at dun sana pasisimulan ng mga tanungan, kayo pong nandito ngayon, tatanungin na lang. Pagkakataon na ninyo, marerecord na ng formal ang sasabihin ninyo. Matatala ang formal. Mr. President, bago ako magsimula, meron ka bang gustong idagdag muna? Well, it's not too late. The Office of the Ombudsman, DPWH, DOJ, marami kami tanong. We need an impartial report, not a partial report. So sana pumunta sila.
Mr. Chairman, dahil wala po ang ibang staff at ilang beses nung chairman ako ng Blue Ribbon ay hiningi ko kanila na i-administer yung oath. Maybe I can have the privilege now of returning the favor. Ako na administer ng oath sa ating mga bisita. Salamat po, Mr. President. Of course, you are in a better position to administer their oath. Magsitayo po kayong lahat. Taas natin ating kanang kamay. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in these proceedings? Thank you. For the record, Mr. Chairman, all of the resource persons seated around the tables here have taken their their oath. Thank you, Mr. President. Mr. President, for your information, Attorney Rondain, lawyer for Saldico, is in the vicinity, but I received a notice that he is prevented from making his way into this hall. Sana po ay merong makapagkatulong sa kanya para makarating dito. Nasa baba yata. We ask some of our staff to see what's happening there, and then kung kailangan namin sunduin, susunduin natin. Again, may I remind even our own employees, pag in-interrupt nyo or dinisturb or pipigilan nyo yung ating hearing, yan po ay criminal offense. At ang hindi pagpapasok sa amin source person ay kasama po yan sa paparusahan. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento mo sa ibaba at ating pong babasahin isa-isa.